Ang bahay ni Lola ay isang lumang bahay na bato sa dulo ng isang barangay sa Nueva Ecija, kung saan ang mga puno ng akasya ay parang nagbabantay sa mga lihim ng lupa. Balikbayan ako, si Clara, 30 taon na, pagod mula sa buhay sa Amerika at dala-dala ang bigat ng isang buhay na hinintay ko na lang matapos. Namatay si Lola noong nakaraang taon at ako ang hinintay nilang umuwi para ayusin ang pamana niya. Ang bahay na ito na hindi ko na naaalala ng maayos mula ng bata ako. Ang sabi ng mga tiyuhin ko, "Huwag kang magtagal doon, Clara. May mga bagay sa bahay na hindi natin naiintindihan." Hindi ko sila pinansin. Modernong tao ako. Hindi naniniwala sa mga kwentong matatanda tungkol sa multo o aswang. Pero pagdating ko sa bahay, may kakaiba agad. Ang amoy ng insenso ay parang nakabaon sa mga dingding, kahit wala namang kandila o altar na nakikita. Ang mga sahig ay umiingit kahit walang hangin. At ang mga lumang larawan sa sala, mga muka ng mga ninuno ko, ay parang sinusundan ako ng tingin. Sa gabi, narinig ko ang mga aso sa labas, tumatahol ng walang tigil, pero wala akong makitang dahilan. Sa kwarto ni Lola, may nakita akong lumang kahon gawa sa nara na may ukit ng kakaibang simbolo, parang ahas na kumakain sa sarili nitong buntot. Sa loob, isang lumang kwaderno, puno ng sulat kamay ni Lola na nagsisimula sa mga salitang, "Ang saklot ay hindi kailanman natutulog." Hindi ko alam kung ano ang saklot. Isang kwento lang siguro, isang alamat na sinasabi sa mga bata para matakot. Pero habang binabasa ko ang kwaderno, may naramdaman akong lamig sa likod ko, parang may huminga sa bato ko. Isinara ko ang kahon at nagdasal. Hindi ko alam kung bakit, kasi hindi naman ako relihiyoso. Pero ang dasal ko ay parang lumang awitin, isang bagay na natutunan ko nung bata pa mula kay Lola. Huwag kang lilingon, huwag kang magsasalita, dahil ang saklot ay nakikinig. Kinabukasan, nagpasya kong linisin ang bahay. Pero habang nagwawalis ako sa sala, napansin ko ang isang gasgas sa dingding malapit sa lumang aparador. Parang sinadya ang pagkakasulat, "Huwag buksan ang pinto sa gabi." Hindi ko alam kung kailan ito isinulat o kung sino, pero ang gasgas ay malalim, parang hinukay ng kuko. Naisip ko, baka si Lola. Pero bakit? Ano ang kinatakutan niya? Sa gabi, muli na namang tumahol ang mga aso. Hindi lang isa o dalawa, parang buong barangay ng aso ang nagkagagulo. Tumayo ako sa bintana, pero wala akong makita sa dilim. Ang mga poste ng ilaw sa labas ay kumikindat, parang may sumisilip sa pagitan ng liwanag at dilim. Naisip ko ang kwento ni Lola tungkol sa mga aswang na dumarating kapag tahimik ang gabi, pero pinilit kong kalimutan niyon. Tsismis lang yun, sabi ko sa sarili ko. Pero nang tumingin ako sa salamin sa sala, may nakita akong anino sa likod ko. Isang hugis na parang tao, pero masyadong payat, masyadong mahaba ang mga braso. Paglingon ko, wala na ito. Bumalik ako sa kwaderno ni Lola. Isinulat niya ang tungkol sa isang saklot. Isang bagay na hindi aswang, hindi engkanto, pero mas matanda, mas madilim. Ang saklot ay hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman sa puso.
Kapag naniwala ka, makikita mo ito. Natawa ako sa kabubuhan, pero ang tawa ko ay parang naputol ng isang tunog, isang kaluskus mula sa atik na parang may naglalakad doon. May kapitbahay akong si Aling Nida, isang matandang babae na dating kasama ni Lola sa simbahan. Dumalaw siya kinabukasan, dala ang isang supot ng mangga at isang babala. "Clara, huwag kang magtagal dito," sabi niya. "Ang bahay na ito, may hinihintay ito." Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin niya, pero umiling lang siya at nagdasal ng mahina. Bago siya umalis, bumulong siya ng isang pangalan, Alulong. Parang pamilyar ang tunog, pero hindi ko maalala kung saan ko ito narinig. Sinabi niya, "Huwag mong sabihin ang pangalan. Kapag sinabi mo, dadating siya." Sa gabi, hindi ako makatulog. Ang kwaderno ni Lola ay puno ng mga kwento tungkol sa Alulong, isang spirito na hindi multo, hindi demonyo, pero isang bagay na kumakain sa mga alaala ng pamilya. Ang saklot ay ang kanyang pag-ibig. Kung mahal mo ang pamilya mo, iiwan mo ang bahay na ito. Pero paano ka iiwan ang bahay na ito? Ito ang taning naaalala ko kay Lola. Kahit na mga alaala ko sa kanya ay parang natutunaw. Narinig ko ang isang tunog mula sa labas. Isang sigaw, pero hindi tao. Parang hayop, pero mas malalim, mas gutom. Tumakbo ako sa bintana, pero wala akong makita. Ang mga aso ay tumigil na sa pagtatahol, at ang katahimikan ay mas nakakatakot. Sa kwarto, ang kahon ni Lola ay bukas, kahit sigurado akong isinira ko ito. Kinabukasan, nagpa siya akong magtanong-tanong sa barangay. May isang matandang lalaki, si Mang Cardo, na tricycle driver. Sabi niya noong bata pa siya, may narinig siyang umiiyak na bata sa likod ng bahay ni Lola, pero walang batang nakatira doon. "Tiyanak yon," sabi niya habang nagkukrus sa bibdib. "Huwag kang lalapit kapag naririnig mo yun sa gabi." Tinawanan ko siya, pero ang tawa ko ay parang walang lakas. Sa gabi, narinig ko ito. Isang iyak ng bata malapit sa puno ng akasya sa likod ng bahay. Parang hinila ang puso ko. Gusto kong tumakbo palabas, pero naalala ko ang babala ni Mang Cardo. Sa halip, nagdasal ako ng lumang orasyon na itinuro ni Lola. "Hesu Maria, iligtas mo ako mula sa dilim." Pero habang nagdadasal ako, narinig ko ang iyak na lumalapit hanggang sa parang nasa loob na ng bahay ito. Sa panaginip ko noong gabing iyon, nakita ko ang isang bata. Pero ang mga mata niya ay itim na itim at ang ngiti niya ay masyadong malawak. Tinawag niya akong Ate Clara. Pero ang boses niya ay parang maraming boses na nagsalansanan. Paggising ko ay basa ang unan ko ng pawis at ang kwaderno ni Lola ay nasa kama ko, bukas sa isang pahina na nagsasabing, "Ang tiyanak ay hindi bata. Ito ang saklot na nagpapanggap." Hindi ko na maalis sa isip ko ang panaginip. Noong bata ako, madalas akong maglaro sa likod ng bahay ni Lola, malapit sa puno ng akasya. Pero ngayon, parang may mali sa mga alaala ko. Naaalala ko ang isang laro, isang kanta na itinuro ni Lola, Leron Leron Sinta, pero ang versyon niya ay iba. Sa kanta niya, may linya tungkol sa isang saklot
na naghihintay sa dulo ng puno. Hindi ko na matandaan kung totoo ba yun o kung ngayon ko lang naimbento. Ang bahay ay parang nagbabago. Ang mga dingding ay may mga gasgas na hindi ko napansin noon at ang mga larawan sa sala ay parang nagbabago ang ekspresyon ng mga ninuno ko. Isang gabi, habang naglilinis ako, natagpuan ko ang isang lumang salamin sa attic. Nang tumingin ako dito, hindi ko nakita ang sarili ko. Nakita ko si Lola, pero ang mga mata niya ay walang buhay at ang ngiti niya ay parang ngiti ng tiyanak sa panaginip ko. Sa kwaderno, isinulat ni Lola na ang saklot ay hindi lang isang spirito. Ito ang alaala ng pamilya natin, ang mga kasalanan na itinago natin. Kung lilingon ka, makikita mo ang hinintay natin. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero bawat salita ay parang tumutusok sa puso ko. May isang araw na nagpasya akong galugarin ang basement. Hindi ko ito naalala noong bata ako. Parang hindi kailanman binuksan ang pinto nito. Pero ngayon, natagpuan ko ito, gawa sa mabigat na kahoy na may ukit ng parehong simbolo ng ahas na kumakain sa buntot nito. May kandado, pero ang susi ay nasa loob ng kahon ni Lola. Parang hinihintay akong mahanap ito. Bago ko binuksan ang pinto, nagdasal ako kahit na hindi ko alam kung bakit. Sa loob, isang maliit na silid, puno ng amoy ng basang lupa at insenso. May altar sa gitna pero walang santo. Isang figura lang ng isang babae gawa sa kahoy na may mukha na parang natutunaw. Sa paligid ng altar, may mga lumang papel, puno ng mga sulat kamay na hindi ko mabasa at mga kandila na parang hindi pa nasisindihan kahit kailan. Sa gabi, narinig ko ang isang tunog mula sa basement. Isang bulong, parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Clara, sabi nila, bumalik ka. Hindi ko alam kung panaginip ito o totoo. Pero ang pinto sa basement ay bukas nang magising ako kahit sigurado akong kinandado ko ito. Nagsimula akong magtanong sa mga kapitbahay pero parang may takot sa mga mata nila kapag binabanggit ko ang bahay. Si Mang Cardo, ang tricycle driver, ang tanging nagsalita. Ang lupa dito, Clara, may sarili itong alaala, sabi niya. Kung ano ang inilibing ng pamilya mo, babalik yan. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin niya pero umiling lang siya at umalis. Ang barangay ay parang nagbabago. Ang mga puno ng akasya ay parang mas malapit sa bahay kaysa noong dumating ako. Ang mga ilaw sa poste ay kumikindat ng mas madalas at ang mga aso ay hindi na tumatahol. Tahimik na sila pero ang mga mata nila ay nakatingin sa bahay ko. Isang gabi, nakita ko ang isang anino sa labas. Hindi tao, hindi hayop, pero may hugis ng isang babae na may mahabang buhok na umaagos sa lupa. Sa kwaderno ni Lola, nabasa ko ang tungkol sa isang ritual na ginawa ng pamilya natin noong panahon ng mga Hapones. Inilibing daw nila ang isang bagay sa lupa ng bahay, isang bagay na hindi dapat ilibing. Ang saklot ay ang presyo ng aming katahimikan, isinulat ni Lola.
Kailangan natin itong pakainin. Hindi na ako makatulog. Ang bawat tunog sa bahay ay parang bulong at ang bawat anino ay parang may buhay. Isang gabi, nagpasya akong buksan muli ang pinto sa basement. Sa loob, ang altar ay nagbago. Ang figura ng babae ay may dugong umaagos mula sa mga mata nito kahit nagawa ito sa kahoy. Ang mga kandila ay nagsindi ng mag-isa. Ang amoy ng insenso ay napalitan ng amoy ng bulok na lupa. Sa kwaderno, isinulat ni Lola ang tungkol sa saklot bilang isang puwersa na kumakain sa mga alaala ng pamilya. Kung iiwan mo ang bahay, dadalhin mo ang saklot saan ka pumunta, sabi niya. Naramdaman ko ang isang bigat sa dibdib ko, parang may hinintay akong mangyari. Sa labas, narinig ko ang isang sigaw, ang parehong sigaw na narinig ko noong una, pero ngayon parang mas malapit, parang nasa loob na ng bahay. Nang tumingin ako sa salamin, hindi ko na nakita ang mukha ko. Nakita ko ang isang babae, payat, mahaba ang buhok at ang mga mata niya ay parang mga balete na lumalamon sa liwanag. "Clara," bulong niya, "kailangan mong magbayad." Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ang mga alaala ko kay Lola ay parang nagbabago. Parang hindi siya ang Lola na naaalala ko. Sa isang panaginip, nakita ko siyang nakatayo sa altar sa basement. Hawak ang isang sanggol na walang mukha. "Ito ang presyo," sabi niya. At ang boses niya ay parang maraming boses na nagsasalansan. Nagpasya akong sunugin ang kwaderno ni Lola. Pero nang hawakan ko ito, ang mga pahina ay parang buhay, umiinit sa kamay ko. Sa labas, ang mga puno ng akasya ay parang lumalapit sa bahay at ang mga anino sa labas ay parang sumasayaw. Narinig ko ang isang kanta, ang lumang bersyon ni Lola ng Leron-Leron Sinta. Pero ang mga salita ay iba. "Saklot, saklot sinta, sa dilim ka hintayin." Hindi ko na kaya. Sinubukan kong tumakas pero ang pinto sa harap ay hindi bumubukas kahit na walang kandado. Ang mga bintana ay parang natatakpan ng isang bagay na hindi ko makita. Sa loob ng bahay, ang bawat tunog ay parang bulong ng pangalan ko. Isang umaga, nagising ako sa katahimikan. Walang tahol ng aso, walang bulong, walang anino. Ang bahay ay parang normal na muli, pero alam ko na hindi ito totoo. Ang kwaderno ni Lola ay nawala, pero ang mga salita niya ay parang nakatatak sa isip ko. Ang altar sa basement ay wala na rin, pero ang amoy ng basang lupa ay nananatili. Nagpasya akong umalis, pero habang inaayos ko ang mga gamit ko, may narinig akong bulong mula sa likod ko. "Clara, hindi mo kami maiiwan." Paglingon ko, wala. Pero sa salamin, nakita ko ang sarili ko. O ako ba talaga? Ang mga mata ko ay parang masyadong madilim, masyadong malalim. Umalis ako sa bahay, pero dala-dala ko ang bigat ng saklot. Saan man ako pumunta, naririnig ko ang kanta ni Lola, ang mga bulong ng mga ninuno ko. Ang saklot ay hindi isang multo o aswang. Ito ang alaala ng pamilya ko, ang mga lihim na inilibing natin para mapanatili ang dangal natin. At ngayon, ako ang nagdadala nito.